Yesterday, I was very surprised. Charot! Angles naman nasling. So yesterday, tagaan ko nila flour and sort of chocolates. Hi. Nagkuan daw ko kanang thank you so much for kanang over working in the kitchen. Charot! Yes, of course. Kasi nga ang situation. The situation is, yung isang kasama ko, na bagong trainee, bigla po siyang nag-vanish. Wala siyang sinabi, wala po siyang kahit ni isang emosyon na pinakita na, ayoko na, hindi ko na kaya yung trabaho na ta. So wala siyang pinakitang emosyon or kahit anong masamang salita or ano-ano. Wala talaga. Nilagay lang niya, pagkatapos ng dishes namin, hala, nag-break na kami lahat. Break time. Kami, pumunta lang kami doon. Kumain kami ng mga kung ano-ano ng pagkain namin, na bet namin. Tapos, yung kasama ko, pumunta siya sa locker. Nakita ng isang kasama ko na pumunta daw siya sa parking lot. Ayun, nakatayo doon. Tapos, ewan ko, nag-iisip-isip. At biglang pumasok. Yun ang sabi ng kasama ko, pumasok daw siya. Tapos, nakita niyang nilagay daw niya yung mga uniform niya sa locker. Kahit yung ID niya, sapatos niya, lahat. At ang akala naming lahat ay pumunta lang siya sa break time niya. Or may, ano ba? Kasi, may dalawa kaming trolley. Yung lalagayan ng aming kape, kung ano tea, at saka ano, kung bakit tinatawag naming coffee trolley. Andun yung dalawa. Para sa dalawang, kasi malaking wards kasi yung hospital. Kasi public hospital itong pinagtatrabaho namin. Tapos, pareho kaming part-time na ano. Tapos siya, ganun. Yun. For the story short, magmo-morning tea na. So, dapat, pupunta na yung babaeng yon, yung kasama ko, pupunta na doon sa para mag-distribute ng morning tea. Pero may naglikramo na walang morning tea daw na nai-distribute. At saka nagtatayo kami, bakit andito pa yung trolley, yung coffee trolley, andito yung dalawa. So, meaning kasi hindi siya nag-morning tea distribution. At nang magla-lunch time na, hinayaan na namin yon, magla-lunch time, hindi pa rin siya sumisipot. So, yun, na-confirm namin na nandun yung uniform niya, ID, at saka sapatos niya doon sa locker, sa ladies' room. At umalis na lang siya nang walang pasintabi. Wala man lang sinabi, wala man lang inano. Kaya, yun ang nangyari sa akin in critical decision making ng aming supervisor. Sabi na, ganito ang gagawin natin. Ikaw, ako. So ako, ang nangyari, ako lahat ang nag-distribute ng pagkain. Tapos, nag-take ng dishes. So lahat yun, dapat good for 2 person yun. Pero ang nangyari, ako lang. So sabi na, for how many years daw nila nagtatrabaho doon, ako lang daw nakagawa nun. Hindi na normal ang aking buhay dito sa kailangan ko pumunta sa ibang planeta. Hindi. Pero sa totoo lang, maga ang aking paa at saka sira na ang aking sapatos. Nasira talaga ang aking sapatos. At saka nagmaga talaga yung dito ko. Sobrang sakit ngayon. Hindi pa So yun. Dahil extra mile daw ako, nag-overwork ako. Bigyan nila ako ng flowers at saka mga tsokolate. Hindi kasi, alam nyo guys, ginawa ko yon para hindi magiging hambog ng sangkukrong. Ginawa ko yon kasi alam ko, kawawa yung mga pasyente. Kung hindi ako mag-yes, sino magdidistribute doon sa liit ng oras na yon, kailangan talaga cooperation. Hindi nila kailangan yung murmuring na time, hindi nila kailangan babigat ang mukha mo. Oh, ginawa mo nga pero ganun ang mukha mo. Hindi. So, yung pinapapasalamatan nila, kasi nga, nasa puso natin si Lord. At saka alam natin yung trabaho na binigay ay blessing ni Lord. At saka yung pagtatrabaho natin ay worship sa ating Panginoon. Kaya yung ginawa ko, hindi ko na iniisip yung ang sweldo, kung babayaran ba ako ng doble. Hindi, ang iniisip ko, Lord, binigay mo sa akin ng trabaho to, mamahalin ko ng buong buo. Yun ang nasa isip ko. At saka, ang sabi ng supervisor ko sa akin, wala man lang kaming nakita na kahit negative vibes sa iyo, positive lahat, nag-i-smile ka pa, kumbaga, nag-fuel low ako sa lahat ng mga kasama namin kasi ang andon, hindi mga basta-basta yan, 30 years in service, 16 years in service, kumbaga, hindi basta-basta pag yun ang overwork sila, magsabi talaga yun ng ayaw kanila, bakit ako matatalboy ng extra? Hindi, pero lahat talaga ng team namin nung time na yun ay nag-do ng extra mile. Hindi ko magagawa ng sarili ko yun kung hindi mga kasama ko doon ay positibo. Alam mo, hindi mga bata yung mga kasama ko doon. Matatanda na, almost mga nasa 60s na, 45, 55. Kasi dito sa New Zealand, hindi kasi sila yung age. Kung kaya mo magtrabaho, sige, pwede ka magtrabaho hanggang kaya mo. So, wala silang forced retirement, wala silang ganon.
So yun, mga matatan na mga kasama ko, pero sobrang grabe. Sabi ko talaga, wala man lang nag-murmur ni isa, walang nagbigay ng negative na vibe. So yun, sabi niya, dahil yun sa'yo, kasi nag-yes ka, kasi yung sa'yo, yung trabaho mo, yung ginawa mo ng panahon na yun, kung nag-no ka nun, ay lahat, magugutom lahat ng pasyente. At saka wala talaga. Sabi ko talaga, ay pwede naman sila magtawag. Sabi ko, magtawag kayo ng extra person. Para hindi ako may rough run. Hindi. Kasi nga, lunchtime na, kailangan na ma-deliver. Kung hindi, magugutom. Wala silang morning tea, wala pang lunch. Nakaw! Kawawa yung mga, may inom silang medisina. So, magpapatid na tayo. Charot. Hindi nga, oh. So, yun, kung bakit, meron akong flowers at chocolate. Kasi nga, nag-extra malad overwork daw tayo. To God all the glory and honor. Siya lahat yon. Sabi ko, Lord, thank you. Safety ako natapos ng trabaho. Natapos namin yung trabaho na i-deliver namin yung pagkain. Nakakain lahat. Kaya ganito yung nasitwasyon. Sobra talagang thankful ako kay Lord. Kasi kung wala si Lord, kung hindi yon ang inner strength na yon, kung hindi ang Holy Spirit ang Panginoon nagbigay ng strength kayo, baka na napala ako doon sa hospital.